Ngayon mga kababayan, yung ating pag-uusapan ay patungkol dito, no? Nabisto na ng ombudsman kung sino ang nasa likod, no? Nitong 18 Marines. Actually, mali po eh. 'Di ba? The Marines and the Marines. The Marines and the Marites. Mga kababayan, bistado na po. Mga kababayan, nabisto po ni Ombudsman Boying Rimulya at sinabi niya sa kanyang press con na itong hatiran ng maleta ay sa panahon pa pala ni Digong. Ngunit mga kababayan, itong mga kasalanan ng Administrasyong Duterte ay binato sa Administrasyong Marcos para masira. Biruin niyo mga kababayan, nakakulong na lahat-lahat si Digong pero nag-uutos pa rin. Diyos ko po. Kaya nga mga kababayan, ito huwag kayong maniwala na unfit to stand trial yan Kasi putang ina, the more pala na makausap niya ang kanyang mga anak, the more pala na may iuutos ang lolo nyo. Mga kababayan, the more pala na nagbibisita doon ang kanyang mga anak, the more pala na may inuutos ang lolo nyo. Kaya pala mga kababayan, hindi naniniwala ang ICC na si Digong ay nag-uulyanin. Pakitaan mo lang ng puki yan, mabubuhay dugo ng animal na yan Biruin nyo dito pala sa likod ng 18 Marines ay siya pala. Biruin nyo mga kababayan. Sa administrasyon niya pala nangyari itong deliveran na to. Tapos, ibinato kay Marcos para sabihin si Marcos na naman ang nagnakaw, si Marcos na naman ang kurap. Potang inang yan. Ito pakinggan niyo mga kababayan. Hindi naman tayo nagsisinungaling. Lahat naman ng ating sinasabi ay totoo. Pakinggan ninyo Tingnan niyo mga kababayan. Sa mga hindi pa nakapag-like, naku, mag-like na kayo. Panoorin niyo Ito. Mga kababayan, DZMM, one cash delivery, naganap noong Duterte admin. Eto mga kababayan. Pakinggan ninyo. Ayan, ito na. Hopya, mani popcorn. Wait lang. Ito. Wait lang may ads lang. Now for great travel deals and easy flight and hotel bookings. Then ang ulat ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico! Tony, isiniwalat ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na mula pa noong liderato ni dating House Speaker Lord Alan Velasco, ang isa sa mga larawang nakalakip na isinumiteng affidavit ng 18 nagpakilalang retiradong Philippine Marines. Ayon kay Rimulya, panahon pa ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kita nyo mga kababayan? Itong mga delivery ng maleta, panahon pa ni Digong. Those go. Hindi pa nangyari ang 2022. Hindi pa presidente si Marcos. Nako, mga kababayan. Puga, lintian, animal, pisting yawa, sinungaling. Kaya kung ako sa'yo, Digong, dapat kay Digong yung kagatin ng surot yan dyan Dapat pala, mga kababayan, kagatin ng surot yung animal na yun hanggang mamaga, Katihin siya ng katihin, galisin siya dyan sa loob ng kulungan. Putang inang yan. Nakita ninyo? Panahon pa ni Digong. Panahon pa ni Digong. Wala pang kikay, sabi ng nanay. Wala pang kikay, sabi ng nanay. Gong, 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 Digong. Litin ko Then ang ulat ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico! Tony, isiniwalat ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na mula pa noong liderato ni dating House Speaker Lord Alan Velasco, ang isa sa mga larawang nakalakip na isinumiteng affidavit ng 18 nagpakilalang retiradong Philippine Marines. Ayon kay Rimulya, panahon pa ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kita ninyo? Panahon pa ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Potang ina talaga. Mga kababayan, mapapamura ka talaga. Eto, mga kababayan, panoorin natin Eto sige, go, Bora. May indikasyon ng tila pagmamanipula sa kwento ng 18 nagpakilalang dating sundalo. Ayon yan kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Manipulating. Ang isa raw kasi sa mga litrato sa joint affidavit ng mga ito, kuha
noong pang panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oh, panahon pa ni Digong. Nasa mga balita yan ngayon na mga didisputang ina nyo. Sana makalunok kayo ng isang kutsara na nang hindi na kayo makahinga. Panahon pa ni Digong. Nako, eto na mga kababayan. Kaya nga sabi ni Boying, ayaw kong seryosohin ito eh. Kasi kapag kaseryosohin kong imbestigahan ito, mga kababayan, lalabas at lalabas na. Kaya sabi ko nga sa inyo, sabi ni Trillanes, di ba? Sabi ni Trillanes, hintayin nyo lang. Malayo lang. Next week, isang buwan dyan. Merong Marines na lalabas dyan at magsabi na ito ang binayad sa akin. Ganito ang utos sa akin. Nako, pakinggan nyo pa. Tutok si Saliba, Refran. Like po tayo. Sa mga letratong sinumite sa joint affidavit ng 18 dating sundalo ng pagde-deliver umano ng mali-maletang pera sa ilang opisyal at personalidad, sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may nakitang isa na hindi raw tumutugma sa timeline ng kanilang kwento. When Patay! we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. Duterte time definitely yung isa ron. Yung isang na-point out sa akin. Duterte na time. nag-inform sa akin. Hindi dinugoy ni Remulla kung alin sa mga letrato ito. Pero ayon sa kanya, noon pa lang may indikasyon na may tila may pagmamanipula sa kwento. What you see here is really a manipulation of facts to make it appear that that was that. But actually, they were playing with timelines. And this is one timeline that they played with, that this happened before the term of President Marcos. Naupong speaker si dating Congressman Lord Alan Velasco mula October 2020 hanggang sa matapos ang termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan It's a na. very reliable person telling me that that picture was taken before, during the time that Lord Velasco was still the Speaker of the House. Ayan na. So there was a delivery of money already at that time. Patay! Tinukoy naman ni Remulla si dating Congressman Mike Defensor na nasa likod umano ng litrato at kwento. Pero may Ayan na, minanipula na. Si Mike Defensor ang nasa likod ng litrato at kwento at ang delivering nangyari ito noong si Lord Velasco pa ang House Speaker simula nung bumaba hanggang sa bumaba si Digong pagka-presidente. Alaka, di poga. Nako, nakakulong na lahat-lahat, demonyo pa rin. Ito. sa paumanong mambabatas na sumususog nito. I have reason to believe that Mike Defensor was called to task already by Patay. people concerned with that picture that was shown. He was instrumental in putting together the affidavit. I think we all know that. He's not denying it anyway. Meron na lumapit kay Mike Defensor tungkol sa picture na yun. Sige, tanungin niyo siya kung sino yun. He might want to tell you. Congress. Member of Congress. Kinukuha pa namin ang panig ni Defensor at ni Attorney Levy Baligod ukol sa mga sinabi ni Remulla. nagsisinungaling Pero yung mga dati yan. nang sinabi ni Defensor na wala siyang kinalaman sa affidavit. Bagamat inaming tumutulong Merong isang kongresista lumapit kay Mike Defensor at tinanong, bakit inilabas pa ang picture na yan? Hello? Isang congressman. Tinanong si Mike Defensor, bakit nilabas pa yung picture na yan? Hindi niliver yan sa bahay ko. Ala, nangumpisal na si congressman kay Boyeng. Ala, sino kaya tong congressman na to? Siyempre, inom muna tayo ng milk na may kasamang buko. Di ba? Tignan ninyo. Noong lumabas ang picture, sabi niya, hala, nasa bahay ko to, dineliver na. Yung picture na yan, parang may nakitang may bike na nakasabit. Bakit lumabas siya? Luma na yung picture niya, yung bike na yan. Yan nga yung bike na dinadrive-drive ko habang nagja-jogging ako. Tapos pag napagod ako mag-jogging, nagbabike ako eh. Ala!
Ala. Naku. Yung pa namang kongresista na yun, kapangalan ni Maris. Ala, nako. Lumapit si congresswoman. Ang sabi, Mike, bakit nakasali yung picture dyan? Yung bike ko nakasabit pa, oh. Luma na yung picture na yan. Diniliver sa aking bahayan, pero bakit yung bike ko? Yung bike ko? Ala. Kaya pala sabi ni Sarah, huwag gumamit ng bike para makatipid ng gasolina. Merong nagbabike na congresswoman eh. Tapos sinabit yung bike doon sa pader. Tapos may mga maleta. Ala! Bakit nilabas pa yung picture na yan? Kaya itong kongresista, kinumpronta daw si Mike Defensor. Bakit sinali mo pa luma na hindi naman kasali yan? Ala, mahilig magbike. Teacher pa naman yan. Teacher. Naku, sikat nga yung lugar niya dati pag may bagyo, unang lumalalim ang baha. Diba, Ma'am Norily Cruz? Ala. Ay, nako. Maristela. Ay, sorry. Nabigkas ko tuloy. Maristela. Nako. Congresswoman. Ay, Congresswoman Maristela. Ay! Ay, nako. Iwan ko lang. Tuloy natin, mga kababayan. Nako, Maristela. Saan ka na? Siya sa 18 dating sundalo. Maglalabas na raw ng sabina ang ombudsman laban sa 18 dating sundalo oras na makapagsumite ang mga ito ng individual nila mga affidavit. Dito, mas matatanong raw isa-isa ang mga nagpakilalang security aid tungkol sa mga detalye ng kanilang deliveries. Lilinawin lang natin kasi ang hinahabol natin dito yung kamalian pa rin. The act itself is still what we're after. Siyempre, gusto natin malaman talaga kung ano nangyari. Not to find fault on anybody, but to know if somebody can vouch for every action. Kung sino talaga ang pwedeng managot. Samantala, opisyal ng tinurn over ng ICI o Independent Commission for Infrastructure sa Office of the Ombudsman ang mahigit 200 Sabi ko nga sa inyo mga kababayan mabibisto talaga 'Di ba? O Ma'am Ashley Kate, 'di ba? Nako, hala, sabi ko nga sa inyo Alam na mga DDS yan, pinost na nga nila Ito, hanapin natin tong saglit lang. Yung nilabas ng, hinawakan ni Baligod din yung picture na yon. Asan ba yon? Ito Maleta. Ayan, maleta picture. Baligod. Di ba may picture doon na may bike nakasabit sa pader? Ito ba yon? Mga kababayan. Ito yata yun Ito Ayan Ayan. Kaninong bahay ba yung may bike? Ayan may bike nakasabit tas may maleta. Ayan may bike. Tas may maleta. Hawak ni Baligod yan Ayan hawak ni Baligod yan. Kaya ngayon, itinanong ngayon ni kongresista na, Mike, bakit nakasali yung picture na yan? Bahay ko yan. Andiyan yung bike ko na Ala! Kaya pala nanginginig Laglaga na. Nako, baliktaran lang ang sinasabi ng DDS. Lalabas ang katotohanan. Ala, bakit ka? Ulitin natin sabi ni Boyeng Tingnan mo sabi ni Boyeng. Dito tayo sa iPad kasi medyo malakas, no? Maleta na sa bahay niya. Ito medyo malakas dito sa iPad Asaan na ba 'yun? Ang nagsalita si Boyeng, ito ba yon? Luma. Ay, ito. Wait lang mga kababayan. who's a veterinarian. May ads I've been a lang. Din ang ulat ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico! Tony,
Isiniwalat ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na mula pa noong liderato ni dating House Speaker Lord Alan Velasco, ang isa sa mga larawang nakalakip sa isinumiteng affidavit ng 18 nagpakilalang retiradong Philippine Marines. Ayon kay Remulla, panahon pa ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito. Duda si Ombudsman Boying Remulla sa revelasyon ng nagpakilalang dating Marines tungkol sa umano'y cash deliveries nila sa ilang mambabatas. Tila pinaglaruan daw ang timeline ng mga litrato para palabasing nangyari ang mga ito sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Para sabihin nangyari sa administrasyon ni PBBM. Pero nangyari talaga ang mga litrato na yan sa panahon ni Digong. Ala! Oh. Ano sabi ni Trillanes? Ang nasa likod ay ang camp or Duterte camp. Kampo ni Digong. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. May manipulation of facts daw na nangyari sa sinumpaang salaysay ng 18 nagpakilalang ex-Marines. Dahil nangyari raw ang paghatid ng mali-maletang pera noong panahon pa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Patay! Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Jesus ko, There was a Crispin! delivery done Jesus ko, Ginoo, Crispin! Crispin Jesus! in the of the 18 of the 18 Marines. Supposedly the joint affidavit of the 18 Marines Ala! pointed to a delivery to one of the Congress persons, no? One of the congressperson. Ayaw mo lang diretsuhin na si Maris yan. One of the congressmen or mas congresswomen. Congresswoman, But when we sa isang congresswoman, idiniliver yung maleta. Sa congressperson daw. Ayaw mo diretsuhin. Congresswoman kasi, Boyeng. Congresswoman ba? Congresswoman. Ay, nako. Nako, kaya naman pala. Yung kalaban ni Congresswoman nung eleksyong 2025, namigay ng payong. Si Congresswoman namigay ng relief goods. Yaman. Dami pera. done in the of the 18 of the 18 Marines. Supposedly the joint affidavit of the 18 Marines pointed to a delivery to one of the Congress persons, no? One of the congressmen or mas congresswomen. Congresswoman. But when we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. Nako. That picture that was put in the affidavit was done during the time of Speaker Lord Velasco. Hala. Nalaman daw ito ni Remulla mula sa isang intelligence report. So it's not an entirely accurate depiction of even pictures. What you see here is really a manipulation of facts to make it appear that that was that. But actually, they were playing with timelines. And this is one timeline that they played with, that this happened before the term of President Marcos. Hala. Kaya mahalagaan niya na magsumite ng kanya-kanyang affidavit ang umano'y dating Marines para Kailangan malaman ang talaga. personal knowledge ng bawat isa tungkol sa umano'y cash deliveries. Tinukoy din ni Remulla ang dating mambabatas na si Mike Defensor na nasa likod umano ng litrato at kwentong nasa salaysay ng ex-Marines. Hala. I have reason to believe that Mike Defensor was called to task already. Di sana kung hindi nyo inilabas yung lumang picture na yan, di sana si Congresswoman hindi madamay. Kasi hindi naman talaga kasali si Congresswoman. Ang problema lang kasi mga kababayan, bakit kasi isinali pa yung picture na yan? Di ngayon, sabi ni Boying, it was already the time of Lord. Nung siya pa ang House Speaker. At yung bahay na yan ay bahay ni Congresswoman yan. Sinali pa kasi ni Mike Defensor. Kasi ang akala siguro nila, pag isali ni Mike Defensor, sasabihin, ito may bahay, ito hinatiran, ito may bisikleta, Tapos ending, hindi nila alam na may mga investigador at nalaman na ang bahay ay pagmamayari pala ni Congresswoman. Nako, may bisikleta. Matagal nang pumutok sa mga post ng DDS yan. Nagbibisikleta si Maris. By people concerned with that picture that was shown. Well, he was instrumental in putting together the affidavit. Nanininda, hello po.
Pinadalhan na rin ng summon ng Ombudsman ang 18 alleged ex-Marines. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Diba? Mga kababayan, may bisikleta kasi yan. Ha? Yung bisikleta na yan, mga kababayan, ay, ito po yan isa sa mga litrato, ay hindi kasi malakihan mga kababayan, ayan, di ba, hinatid. Ayan yung bahay na yan, bahay ni Congresswoman, yan. Nako, Diyos ko. Wait lang ha, ulitin natin. Nako po. Explore the culture. Mga ano kasi Explore kayo, the food. Explore maglalabas Palawan kayo ng with the example, Gola. yung sample ninyo, yung May indikasyon ng tila pagmamanipula sa kwento ng 18 nagpakilalang dating sundalo. Ayon yan kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Jesus Ang isa raw Crispin. kasi sa mga litrato sa joint affidavit na mga ito, kuha noong pang panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok si Salima Befran. Ako, sa lima. Sa mga litratong sinumite sa joint affidavit ng 18 dating sundalo ng pagde-deliver umano ng mali-maletang pera sa ilang opisyal at personalidad, sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may nakitang isa na hindi raw tumutugma sa timeline ng kanilang kwento. When Ayan! we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. Duterte time, definitely yung isa ron. Yung isang na-point out sa akin, na nag-inform sa akin. Hindi dinukoy ni Remulla kung alin sa mga litrato ito. Pero ayon sa kanya, noon pa lang may indikasyon na may tila may pagmamanipula sa kwento. What you see here is really a manipulation of facts. Ayan na, To si make it Buying appear na nagsabi niyan. That was that. But actually, they were playing with timelines. And this is one timeline that they played with, that this happened before the term of President Marcos. Naupong speaker si dating Congressman Lord Alan Velasco mula October 2020 hanggang sa matapos ang termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hala! It's a very reliable person telling me that that picture was taken before, 2020. during the time that Lord Velasco was still the Speaker of the House. So there was a delivery of money already at that time. Tinukoy naman ni Remulla si dating Congressman Mike Defensor na nasa likod umano ng litrato at kwento. Hala! Pero may isa pa umanong mambabatas na sumususog nito. I have reason to believe that Mike Defensor was called to task already by people concerned with that picture that was shown. He was instrumental in putting together the affidavit. I think we all know that. He's not denying it anyway. Meron na lumapit kay Mike Defensor tungkol sa picture na yun. Sige, tanongin niyo siya kung sino yun. He might want to tell you. Congress. May lumapit na daw kay Mike Defensor sa picture na yan. Sabi nga ni Boying, tanungin nyo. Sasabihin ni Mike Defensor yan kung sino. Congress daw, kongresista. Member of Congress. Member of Kinukuha pa namin ang panig ni Defensor at ni Attorney Levy Baligot ukol sa mga sinabi ni Remulla. Pero dati nang sinabi ni Defensor na wala siyang kinalaman sa affidavit. Bagamat inaming tumutulong siya sa 18 dating sundalo. Maglalabas na raw ng sabi ng Ombudsman laban sa 18 dating sundalo oras sa makapagsumite ang mga ito ng individual nila mga affidavit. Patay. Dito, mas matatanong raw isa-isa ang mga nagpakilalang security aid tungkol sa mga detalye ng kanilang deliveries. Lilinawin lang natin kasi ang hinahabol natin dito yung kamalian pa rin. The act itself is still what we're Ma'am after. Brenda, hello po. Siyempre, gusto natin malaman talaga kung ano nangyari. Not to find fault on anybody, but to know if somebody can vouch for every action. Kung sino talaga ang pwedeng managot. Samantala, opisyal ng turn over ng Hala, mga kababayan. At saka opisyal ng itinurn over ng ICI ang mga dokumento. Nako, sunod-sunod aresto na yan. In fairness, matalino mga Remulla. Diba? Mamulait. Nako, Diyos ko, eto na. Si Digong pa rin ang nasa likod. Ay, nako, Ma'am Nets sa Pavilla sa Panta. Hello po kay Ma'am Ima Batikos at kay Daniel. Hello po sa iyo dyan. And kay Ma'am Rimia Pashula. Nako, alam nyo na, mga kababayan. Ala.